na binawasan na nga ang budget ng OVP ng 1.3 billion. At ano ang magiging epekto nito? Okay, pasok. Mahigit 1 bilyong pisong nirekomenda ng Kamara na tapyasin sa hinihinging pondo ng opisina ni VP Sara Duterte. Ginit naman ng isang senador na malabong ma-zero budget sa kanila ang OVP. Hindi, isiro nyo na, sir. Isiro nyo na ang budget. Para kung sa tingin nyo, ito yung paraan para matalo si VP Sara sa susunod na eleksyon, di isiro budget nyo. Nasa frontline na balitang yan. Ang hirap sa inyo, di kayo nag-iisip sa taong bayan. Mara Enriquez. Dahil bigong ipagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang panukalang pondo ng kanyang opisina. Ano yun? Nasa frontline na Bigo si VP Sara? balitang yan. Mara Actually, hindi siya nabibigo. Enriquez. Dahil bigong ipagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang panukalang pondo ng kanyang opisina. Hindi siya bigo actually. Wala siyang dapat i-explain. Dahil lahat yon nakalatag na. Nakalatag na po ang detalyadong kung ano ang gagawin sa kanyang budget na ito. So wag mo sasabing nabibigo kayo naman siguro mali-mali rin kayong explain Matapos hindi sumipot sa huling budget hearing, inirekomenda ng House. Sabi ni Migs Doy na bias itong media na ito. Correct. Hindi naman nabibigo Hindi nga namimilit si VP Sara dyan sa budget na yan. Committee on Appropriations na bawasan ang hinihinging pondo ng Office of the Vice President. Huwag niyong bawasan, ubusin niyo. Para sa 2025. Mula sa higit 2 bilyong piso na orihinal na panukalang. Ito pala. Ito yung akala ko sa mga vlog ko, sabi ko 4 billion. Hindi pala 4 billion. 2.037 billion ang original. At binawasan ng 1.293 billion. So magkano na lang ang ang natira? Pondo, tinapyasan ito ng halos 1.3 billion pesos. So ang natira 733.1 million. So million na lang. Okay? So walang problema kahit nga piso magtatrabaho si VP Sara, di ba? So 733 million, okay na 'yun kay VP Sara, di ba? Hiyang-hiya pa. Hiyang-hiya naman ako, binawasan nyo pa. Ubusin nyo na. At ang natira, higit 733 million pesos. Kabilang sa binawasan ng pondo, ang supplies, personal services para sa consultants, financial... Ito Ito yung mga binawasan sa proposed ni VP Sara. Yung supplies, personal services para sa consultants, financial assistance, rent lease expenses, utility expenses. Ang dami na sana itong matutulungan pero binawasan nila. Mga binawasan ng pondo ng opisina ng VP. Assistance, rent o lease expenses at utility expenses. Ililipat ang pondo sa assistance to individual. Yung binawas na pondo sa OVP, dito mapupunta. Okay? Mapupunta raw ito sa DSWD. Walang problema kasi meron pa ring matutulungan. Okay? Dito naman sa 626.5 million, sa DSWD 646 million. Dito naman medical assistance to indigent and financial incapacitated patients program 626.5 million dito sa PhilHealth. PhilHealth ba ito? No. Philippines, ano ito? Department of Health, DOH. Mapupunta sa Department of Health and 626 million. Walang problema. No? Ang tanong, kasi sabi nila redundant. Ano bang ibig sabihin ng redundant? Ginawa na ito ng DSWD, ginawa na ito ng DOH, ang mga programa ni VP Sara. Sa akin, kung i-analyze ko yan, walang problema. Kung ginagawa ito ng DSWD na tulong, ginagawa rin ito ng PhilHealth, at gagawin ulit ni VP Sara, walang problema. Kahit redundant. Meaning to say, marami pong mapagpupuntahan ang taong bayan. 'Di ba?
kung ikaw ngayon, na hospital yung kamag-anak nyo, pwede kang pumunta sa DSWD for cash assistance. Pwede kang pumunta sa DOH sa mga gamot mo. At pwede ka rin pupunta sa Vice Presidente for another cash assistance. Marami, taong bayan ang mananaig, taong bayan rin ang mabubusog dito. Diba? Hindi nyo yan inisip eh. Kahit redundant yun, okay yun. Kasi ang DSWD may sariling budget. Ang DOH may sariling budget. Ang opisina ng OVP may sarili sanang budget. Pero, nilagay dyan. Di ba? Maganda sana eh. Ang taong bayan, marami silang opsyon. Maraming pero wala. Nilagay nyo lang sa DSWD. Ito lang yung aking posibleng mangyari. What if, example lang ito ha, what if yung DSWD, sobrang marami ang humihingi ng tulong, naubos yung pera. Yung DOH rin, naubos rin kasi ang daming nagkakasakit, bla 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 bla. Meron pang option sana yung opisina ng Vice President. Di ba? At least 3. Pero binawasan nyo, nilagay nyo lahat dyan sa DSWD. Tingnan natin kung makaya ba ng DSWD. Buti nga, yung ating Vice Presidente, tumutulong. Kasi kung tutuusin, kung lalima natin ang ating isipan, ang opisina ng Office of the Vice President, wala sanang gagawin. Yan ang mandato niya. Maghihintay lang kung ano ang magiging posibleng mangyari sa ating presidente. Saka siya, yan naman talaga trabaho ng Pwedeng hindi tumulong. Pwedeng hindi magtrabaho ang ating Vice President. Sa totoo lang. Pwede siyang hindi tumulong. Pero, pinili niyang tumulong. So, meaning to say, ang ginagawa po ni VP Sara, kinaltasan niya ang burden ng mga trabaho ng DOH at saka itong DSWD. Okay? I am explaining here in a layman's term. Kasi yung pautot ninyo, yung reasoning nyo, redundant. Kung redundant yun, di kaming mga taong bayan na hihingi ng tulong, redundant, meaning maraming cash assistance ang mga nagaganap. Di sino ang advantage dito? Taong bayan. Pero ngayon, nilagay nyo lang sa DSWD. So sinong kawawa ngayon? Taong bayan. What if I will receive 10,000 sa DSWD? And I will also receive 10,000 from Department of Health. Ano lang ito Example lang ito. And I will also receive 20,000 sa Vice President. So I will have 40,000 bilang isang mamamayang Pilipino. Pero ngayon, kung ilagay nyo sa isang departamento, I will receive 10,000 sa DSWD. I will receive also 10,000 sa Department of Health. So magkano yung na-receive ko? 20,000 na lang instead of 40,000. Example lang ito Ganyan kayo. Pinahihirapan nyo ang taong bayan dahil sa pamumulitika ninyo. Instead na sige, let us say, yung marireceive mo sa Vice Presidente, 10,000. So instead na makaka-receive siya ng 30,000, 20,000 na lang. Diba? Kimbo. At kung sino pa yung kayong mga kongresista, mag-isip-isip rin kayo. Walls and crisis. Alam nyo naman na itong binawasan nyo na pondo ng OVP, hindi po si VP Sara ang binawasan ninyo. Kasi itong pera na ito, hindi po ito para kay VP Sara, para po ito sa taong bayan.
Situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development, pati na sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program ng Department of Health. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, binawasan nila ang pondo dahil napakaraming opisina at tila nauulit lang ang programa. Nauulit lang ang programa. Yan ang sinasabi kong redundant. Sabi dito ni Brave Warrior, kay Lenny nga dati nabigyan akong nabigyan ako ng 25,000 na cash tanggapan ng medical assistant, tapos sila ngayon sarap murahin ang mga animal. Di ba? Nakatanggap siya ng 25,000 itong si Brave Warrior kay Lenny Robredo. Tapos manghihingi pa siya sa Department of Health. Manghihingi pa siya sa DSWD. Di masaya lahat. Masaya ang taong bayan. Pero ngayon, dalawa na lang. Kasi kinaltasan nila yung kay VP Sara. Pero, hindi papayag si VP Sara na ganyan lang. VP Sara, I know itong si VP Sara will make a way na makatulong. I think through donation na lang siguro, di ba? Mababa rin naman daw ang utilization rate o maraming natirang pondo mula sa social programs ng OVP at nagkaproblema pa sa pagpapatupad ng mga ito. Napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant. It doesn't mean na... Yan ang pautot niya, redundant raw. Kimbo, ako na ang magsabi dito sa akin channel, wag niyong iboto ito kung saang distrito man ito, si Representative Kimbo, o kung itong bay ay tatakbo bilang senador, wag niyong iboto itong babaeng ito. Okay? Wag niyong iboto itong babaeng ito. Yun lang ang masasabi ko. Kimbo, unahin mo yung taong bayan, Kimbo. Hindi lang kay Kimbo sa lahat ng let us observe sa hearing ng opisina ng yung budget hearing ng VP Sara. I-observe nyo yun kung sino yung kumontra kay VP Sara. Nakikita naman natin how biased Kimbo sa committee hearing, di ba? Sina Abante, sino yung nagtatanong? Lahat doon. Nagtatanong kay VP Sara. Sa diskumpiyado sa budget proposal ni VP Sara. Sino yun? Huwag nyong iboto yun. Tandaan nyo yan Tayo mismo, magkaisa tayo. Huwag natin iboto itong mga taong ito. Mababawasan ang kanyang pagtulong, ang pagtulong ng OVP. Ang sinasabi lang po natin is ililipat. Talaga, mababawasan ang kanyang pagtulong dahil binawasan nyo. Don't you know, Kimbo, na itong ginawa nyo kay VP Sara, kayo ang nasisira dito? Lipat lang natin doon sa mga ahensya na yan at pwede nang kunin ng OVP ang allocation nila doon mismo sa DSWD at DOH, katulad po ng ginagawa ng Congress at ng Senate. Sa pagtapya sa proposed budget, isa sa mga maapektuhan ang nasa 10 satellite I think ito yung pagkakaintindi ko kay Kimbo. Kung meron raw humingi ng tulong kay VP Sara, for example, cash assistance sa hospitalization. Siguro susulat si VP Sara sa DSWD, ito punta ka sa DSWD. Doon yung pera na marireceive ng taong bayan doon sa DSWD. Ganon sana yung kung merong hihingi ng tulong. Pero mali pa rin ito, Kimbo. Ginamit mo ang opisina ng VP Sara, no? Para doon sa DSWD yung final na marireceive nila. Mali pa rin yun. Dapat dalawa ang marireceive ng taong bayan. Maka-receive sila sa opisina ng Vice Presidente, maka-receive rin sila sa DSWD. Ganon sana. Yun ang pagkakaintindi ko Uulitin natin yung sinabi ni Kimbo. Okay, ulit. Para maintindihan natin kasi importante ito sa ating lahat. Lahat naman tayo nagkakasakit. Yung mga kamag-anak natin. So, in the future, alam natin. Play. Mula sa social programs ng OVP at nagkaproblema pa sa pagpapatupad ng mga ito. Napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant. It doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagtulong, ang pagtulong ng OVP. Ang sinasabi lang po natin is ililipat lang natin doon sa mga ahensya na yan
At pwede nang kunin ng OVP ang allocation nila doon mismo sa DSWD at DOH, katulad po ng ginagawa ng Congress at ng Senate. Di ba? So kung merong manghihingi ng tulong kay VP Sara, may proseso na DSWD pa rin ang magbigay. True, para bang ano ba? Ha? Kung tutuusin, ikaw na nangangailangan ka ng pera, pumunta ka na lang kaagad doon sa DSWD. Why do you have to go to the opisina sa VP Sara na binawasan naman yung ano nila, budget nila, di ba? Ganon. Iko sana hindi nila binawasan yung budget ni VP Sara, taong bayan pa rin ang mananalo. Makareceive sa opisina ng Vice Presidente, makareceive rin. Sa ano, paulit-ulit na ako ha, pero I have to do this para maunawaan ng lahat. Tapya sa proposed budget, isa sa mga maapektuhan ang nasa 10 satellite offices at 2 extension offices ng OVP, kung saan umaabot sa 53 million pesos ang kanilang alokasyon sa gastos sa upa. Minabuti po naming balik po siya sa levels ng 2022. Na kung saan ang Vice President natin noon only maintained a single office. Pwede pa rin naman daw tumanggap ng mga di ba? So ngayon, pinag-isipan na nila ito mga satellite offices na ito. Di ko lang alam kung tatanggalin nila ha, pero let me tell you this, Kimbo. Yang mga satellite offices na yan ni VP Sara, ginawa yan para easy access ng taong bayan. Yan ang hindi nyo maiintindihan eh. Naging Vice Presidente ito kasi magaling. Pero ang kagalingan ng itong Vice Presidente na ito, binawasan nyo ang idea niya. Idea niya yan. Itong mga satellite offices na ito, hindi ito para sa kanya. Para pa rin ito sa taong bayan. Kung meron kang gustong humingi ng tulong, doon, malapit yung mga satellite offices natin. Pero anong gagawin ninyo? Pinag-initan nyo na naman. Malaking tulong yung, grabe. Marami tayong taong bayan na hirap kung saan pupunta kung sila ay nakaproblema. At itong mga satellite offices na ito sana ang isa sa mga solusyon sa mga problema ng taong bayan, ha? Pinopolitika nyo pa. Now, kung iano nyo yan, tatanggalin nyo itong satellite offices ni VP Sara dahil gusto nyo isa lang ang kanyang opisina. Yung mga tao sa Visayas pupunta pa ng Maynila para pupunta sa opisina ni VP Sara kung may concern sila. Yung mga tao sa Mindanao pupunta pa sa sa iisang opisina. Maganda na nga yung ginagawa ng OVP. Binigyan na nga ng access ang taong bayan na madali matugunan yung kanilang problema. Gusto nyo pang pagtripan sa levels ng 2022, na kung saan ang Vice President natin noon only maintained a single office. Pwede pa rin naman daw tumanggap ng mga donasyon ang OVP, pero kung galing sa foreign government, kailangang dumaan muna ito for clearance sa Office of the President. Paglilinaw naman ng House Appropriations lang ang masasabi ko ha, talagang pinutulan nila ng power itong si VP Sara. Committee, hindi pa ito final. Sasalang pa kasi ito sa amendment sa plenaryo at oras maaprubahan ang General Appropriations Bill, ipadadala ito sa Senado. Matapos naman aprubahan. Sabi dito ni OFWPH, maraming nagugutom sa mga bundok ng parte hindi makabili ng maayos na bigas kasi ang mahal-mahal. O ikaw, yung mga taga-bundok na may problema, malapit yung satellite office nyo sa OVP, maganda sana. Ngayon, plano na nilang tatanggalin. Bill sa Senado, magko-convene ng lower. Sabi ni Mig Zoyna, inggit po kasi Sir Donmar kasi palaging nangunguna sa pagtulong tuwing may nakalamin. Correct. Insecure sila kasi si VP Sara sobrang mabilis. Upper House,
sa isang bicameral conference committee. Pagkatapos naman ng BICAM, magkakaroon ng ratification sa Kamara at Senado saka ipadadala kay Pangulong Bongbong Marcos para lagdaan. Maaaring magdito si PBBM sa line item basis. Sa dami ng pagdadaanan bago maaprubahan ng Pangulo, ayon kay Kimbo, patunay lang ito na hindi lang 2 tao ang kumukontrol sa pondo. Taliwas sa akusasyon ni VP Sara na sina House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw 2 taong nagkokontrol. Pero, maraming sipsip. 2 ang nagkontrol. Maraming sipsip. Paano? Marami kayo. Let us say, hindi lang 2 tao. Pero yung mga minions ng 2 tao, yun pa rin yun. Kayo yun, Kimbo. Kayo yun. At the end of the day, kung ano ang magiging desisyon ni Martin Romualdez at ni Zaldico, yun pa rin ang masusunod. Romualdez at Congressman Zaldico ang kumukontrol sa budget. Malinaw po na napakarami pong tao na involved dito po sa pag-aproba ng budget. Hindi lang po. Marami. Nagpapakitang tao kayo doon sa hearing . Kayo, yung trabaho ninyo, siraan si VP Sara. Yun ang trabaho ninyo. Kasi utos yan ng Panginoon ninyo. Diba? So huwag niyong bulahin ang taong bayan. Huwag mong sabihin na marami ang nagdi-decide nito. Utot nyo. 2 tao. Tumangging magbigay ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pagtatapyas ng Kamara sa pondo ng OVP. Pero una nang nanindigan ang bise na kahit 0 pa ang budget, handa pa rin siyang magtrabaho para sa bansa. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, malabong ma-zero budget sa Senado ang OVP. Kawawa naman daw kasi ang mga empleyado na kailangang pasahurin at bigyan ng benepisyo. Yan ang effect kung isi-zero budget nila. Even the Vice President deserves... Hindi. Kung isi-zero budget nila ang opisina ng Vice Presidente, may option si Vice President na siya na lang ang tumulong. Wala na siyang secretary, wala na siyang mga trabahante. Siya na lang kasi wala na siyang pangsahod dahil zero budget nga . Kaya pwede yun. Pero mahiya-hiya naman kayo dyan. The salary. Lahat naman tayo nagtatrabaho sa gobyerno, karapat-dapat naman na merong sweldo. Ayon naman kay Senate President Cheese Escudero, ongoing pa ang budget process. Ayaw niya raw pangunahan ang Kamara at Senado. Pero may kapangyarihan naman daw talaga ang Kamara na gawing zero budget ang OVP. Pero hindi pa raw ito nangyayari sa kasaysayan. Hangad daw ni Escudero, wala pang Vice President na zinero budget nila. O gawin nyo na. This is the first time na i-zero budget si VP Sara. Tingnan natin kung hindi ba kayo mapapahiya ng taong bayan. na magkaayos na ang Kamara at si VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian. Ayan, so, ay nako, itong mga taong ito. Kimbo and the rest of the minions dyan, ni Tambaluslos at ni Zaldico, kung binawasan nyo ang budget ng Vice Presidente, walang problema. Okay, walang problema. Pero para sa aming taong bayan, masakit 'yon. Masakit dahil itong mga pera na ito para sana ito sa taong bayan. Pero yung mga reasoning nyo na itatapak nyo sa mga ibang ahensya, it's okay, walang problema. Pero sana naman marami sanang matatanggap ang taong bayan, hindi lang Yun lang aking konklusyon diyan para sa akin, wrong move pa rin yung ginagawa ninyo. Kung iisipin natin ang taong bayan, wrong move ito. Okay? Pero dahil sa pamumulitika siguro, that's our opinion Kimbo, that's our opinion. Dahil namumulitika kayo, nagsasuffer ang taong bayan. Diba? Okay, so punta tayo